Narito at dumating nga isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos yan. Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakikita ng ganito," sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, Biyernes pagkatapos ng 9 ng Enero, tayo ay nagkakasama-samang muli para magbigay ng papurit pasasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng palakpak ng papurit pasasalamat, mas malakas na palakpak para sa Kanya. Meron po akong nais na dasal, na dasalin natin pare-pareho. Dahil alam nyo, napakabilis ng panahon, 16 na ng Enero, kalahati na ng buwan. Pero bagong taon pa rin. Kaya bago magpatuloy ang bagong taon, magdasal tayo ng pare-pareho. Taas ang 2 kamay at sabihin nyo po, "Panginoong Jesus Nazareno, ngayong bagong taon, tulungan mo ako na magbago. Ngayong bagong taon, gawin mo akong mas mabuting tao." Amen. Palakpakan muli natin ang ating pong Jesus Nazareno. At bakit natin kailangan dasalin yan? Sapagkat isa sa mga pinakamahirap gawin ng isang tao, bukod sa magpapayat, ang hirap no.
Pero kaya yan. Bukod sa magkapera, ang hirap no. Huwag gagawa ng mali. Isa sa mga pinakamahirap gawin, ang magbago. At maging mabuting tao. At mga kapatid, huwag niyo pong kakalimutan, ang pagbabago ay hindi po magagawa ng ibang tao para sa iyo. At ikaw naman, huwag mong kakalimutan, hindi mo trabahong baguhin ng ibang tao. Ang Diyos lang ang makagagawa niyan. Kaya ang pagbabago natin ay hindi natin maisisisi, maituturo, maiaasa sa ibang tao lamang. Kaya ang ganda ng unang pagbasa natin. Ano ang sabi ng Panginoon kay Samuel? Kasi sinumbong ni Samuel yung mga tao. Panginoon, humihingi sila ng ibang hari. Anong gagawin ko, Panginoon? Kumbaga sabi ni Samuel, kung alam nyo lang ang hinihingi ninyo, magpapahamak ito sa inyo. Ilang kaya sa inyo dito ang may matagal nang hinihingi sa Diyos? Hindi lang magkaanak, magka-abroad, hindi lang matanggap, hindi lang gumaling. Ilan kaya sa atin, sama nyo na ako, ilan kaya sa atin dito ang merong matagal nang hinihingi sa Diyos na baguhin niya? Panginoon, sana this year, wag na ako masyadong awayin ng asawa ko. Sana this year, sana ito na yung year na magbago na yung mga anak ko. Matanda na ako. Pagod na ako. Sana this year, magbago na yung mga kasama ko sa bahay, kasama ko sa trabaho, kasama ko sa community. Marami tayong matagal nang ipinagdadasal na magbago. Amen? Lahat ng naniniwala na this year, walang imposible. Kaya na rin silang baguhin ng Panginoon, pumalakpak tayo ng malakas. Kasi tayo lang, hindi natin kaya. Maniwala kayo, di ba? Ilang taon mo nang dinadasal, di ba? Ilang taon mo nang sinasabihan. Lawit na dila mo. Tumanda ka na, hindi pa rin parang silang nagbabago. Huwag mong kakalimutan. Huwag ka masyadong ma-depress. Hindi mo trabaho yun. Panginoon, walang imposible sa'yo. Kaya ano ang sabi ng Panginoon kay Samuel? Samuel, huwag kang mag-alala. Hindi ikaw ang tinatanggihan nila. Ako. Kaya wag ho kayong mananawa. Wag ho kayong magsasawa. Wag kayong titigil. Pero may paalala ko, sa atin pare-pareho. Kasi alam niyo, mahirap talagang maniwala sa mga taong walang yarin. Paano natin sila babaguhin? Tayo ang numero 1. Paano natin sila mapapaniwala? Tayo ay walang hiya. So mahirap talagang magtama sa mga taong nakikita tayong mali. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi na tayo magmamalasakit sa kanila. Kaya huwag niyong pagsasawaang itama, turuan ng tama yung iba. At tandaan ninyo, kapag sila ay hindi nakinig sa inyo, hindi naniwala sa inyo, anong sabi ng Panginoon? Hindi ikaw ang tinatanggihan. Huwag ka masyadong magdamdam. Ang tinatanggihan nila ay ako. Ang Diyos. Kaya anong trabaho natin? Ipagpatuloy ang maging mabuting halimbawa para sa iba. Ipagpatuloy na turuan pa rin sila kahit mahirap, kahit nakakapagod. Napakaganda ng unang pagbasa. Pero ganun pa man mga kapatid, pinapaalala sa atin, kahit na ano pang gawing dikta ng ibang tao sa iyo, sa huli, ikaw at ang Diyos pa rin ang magtutuos. Ikaw at ang Diyos pa rin ang maghaharap. Pero sa ating ebanghelyong narinig, may kakaiba. Ang kaligtasan pala ay hindi lang personal.
Ang kaligtasan pala ay pwedeng maging komunal. Tayo-tayo pwede nating tulungang maligtas ang bawat isa, kagaya ng ginawa ng 4 na tao. Kung paano nila inilapit ang kaibigan nilang paralitiko. Pag sinabing paralyzed, hindi kayang gumalaw. Hindi kayang kumilos. Kaya, kung meron tayong mga kasama na paralyzed, hindi sa katawan, paralyzed yung pananampalataya, hindi na nagdadasal, hindi na nagsisimba. Kapag may mga kasama tayong paralyzed na ang isipan, hindi na nakakapag-isip ng tama, hindi na nakakapag-isip ng mabuti, tulungan natin. May pananagutan tayo sa bawat isa. Diyan papasok ang pagiging makatao natin. Hindi lang makadiyos. Tinuturing natin ang bawat isa bilang mga pananagutan sa Diyos, na yung ating ugali, ginagawa araw-araw, ay may epekto sa bawat isa. Kaya nga pinag-iisipan kahit yung ating debosyon na ito, may epekto rin ito sa ibang tao. Kaya kung paano tayo nag-uugali, kumikilos bilang deboto ng Pong Jesus Nazareno, may epekto yan dun sa mga kaopisina mo, mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, at sa mga nakakakilala sa iyo. The best way to promote our devotion is by witnessing. Yung araw-araw na pag-uugali lang natin. Nung nakaraang Biyernes, nagmisa ako ng piyesta 2:00. Commute lang kami, kasama ko yung aming staff. Si Kuya Roldan, dahil birthday niya noon. Siya yung aming sakristan mayor. Nag-commute kami. Lakad kami. Pagkatapos dito, sakay kami. Ang haba ng pila. Sino nakaranas ng mahabang pila sa LRT? Pumila kami sa LRT, ang haba. Mula baba, paikot. Buti mabilis ako. Nakapila kami. Yung iba, nakilala ho ako, nagmano. Nakakalungkot mang ikwento. May mga kasisimba lang. Ang galing maningit. Naningit talaga. Yung biglang, alam mo yung, kunwari, naglalakad-lakad lang, biglang makita mo, nakasingit na sa pila. Ano ko naman, kasisimba lang, for sure. No? Buti na lang yung isa, nakilala ako, si Father pala. Ako binong sa akin sa Kristan Mayor, kasi simba mo lang, naniningit ka. Paano mo mapagsisimba ang asawa, ang mga anak mo? Paano mo madadala sa simbahan ang mga katrabaho mo, kakilala mo? Kung yung mga simple at maliliit na bagay lamang ay hindi natin kayang gawin ng tama, ay hindi natin kayang gawin ng mabuti. Mga kapatid, sa pagkapatuloy na misa natin, magandang tandaan natin, ang pagiging deboto, hindi lang tuwing 9 ng Enero. Ang pagiging deboto, hindi lang tuwing Biyernes. Ang pagiging deboto ay sa bawat sandali ng buhay natin. Dahil ang kaligtasan natin, sa tulong ng debosyon na ito, ay makakamtan, una, kung personal tayong kumikilos ng tama at mabuti. At pangalawa, kung marunong tayong magmalasakit sa bawat isa. Kung kaya nating ipakita sa salita at gawa ang pagiging deboto. Araw-araw, ang Diyos naniniwala na kaya mo pa rin magbago at maging mas mabuting tao. Amen.